Hi mga ka-inspired! Welcome back to my channel. So for today's video is another invitation na naman yung ituturo ko sa inyo. Pero ito ipapakita ko sa inyo ay medyo walang pinagkaiba doon sa ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation. Pero medyo naiba pa siya ng konti. So pwede ninyo na i-consider ito kung sakali na tight yung inyong budget at of course kung sakali na hindi nyo nagustuhan pa yung mga nauna kong tinuro sa inyo. So yung mga napakita ko na sa inyo is ito yon. So ito yung ating simplest, easiest, and cheapest na wedding invitation. So ayan, ito 5R size ito at ito naman ay 4R size. So kung sakali na ayaw ninyo ng ganito ay tuturo ko naman sa inyo yung iba pa na pwede ninyong gamitin para sa inyong event kung tight yung inyong budget para sa inyong wedding invitation. So, ipakita ko muna sa inyo yung pinakauna kong ginawa. So, ito yung 5R size. Ayan. So, plain white and of course, nilagyan ko lang siya ng design. So, ganito yung kanyang style. Ayan. So, pwede ninyo na i-consider ito kung gusto ninyo ng ganitong style ng inyong invitation. Pero kung ayaw nyo naman na plain lang na white, ayan, gumawa naman ako ng colored. Pero yung sa colored, hindi ko na siya nilagyan ng mga designs. So, plain lang talaga siya. Ayan. So, kung gusto niyo ng ganito, pwede din niyo itong i-consider. So, yung mga layouts or yung mga process kung paano ko siya ginawa, uploaded na dito sa ating channel. So, ilalagay ko na lang dyan sa description box para mas madali ninyong hanapin yung mga videos na yon. So, ayan. And kung sakali naman na parang ayaw ninyo or hindi pa kayo kontento sa mga ganitong invitations, which is yung simplest, easiest, and of course, cheapest na invitations na pinakita ko sa inyo, ay gumawa ulit ako ng iba pang klase ng invitation. Pero halos ganito lang din, upgraded version nga lang. At yun ay ayan, so ito naman yung upgraded version ng ating simplest, easiest, and cheapest na invitation. So ipakita ko muna sa inyo, ayan, ganyan siya, and may monogram siya. At of course, parang envelope na rin yung kanyang style, so hindi nyo na kailangan gumamit ng envelope dito. And ganito yung kanyang loob, ayan, so glossy and white yung nasa loob. And of course, kung ano yung color motif ninyo, yun yung sa labas, ayan. So, kung gusto niyo na i-consider ito, meron din akong video kung paano to gawin. Ilalagay ko na lang din dyan sa description box. Ayan. And nga pala, kung sakali naman na ayaw na ninyong gumawa or tamad na kayong gumawa na inyong sariling layout or ng sarili ninyong invitation, yung ganitong klase ng invitation, yung upgraded version na ginawa ko ay available po siya for purchase. Yung assembled po ha, available for purchase po ito at sobrang mura ko lang po siyang i-offer sa inyo. Pero yung layout po, hindi ko po siya i-offer sa inyo. So kung gusto ninyo na gumawa ng layout nito, meron pa tayong video dyan sa description box. So gayahin nyo na lang po yun dahil sobrang dali lang po nung layout nito. Ayan. So kung gusto niyo ng ganito, i-message nyo lang ako. At kung ayaw nyo pa rin ng ganito na invitation, meron akong ipapakita sa inyo na bagong invitation, which is parang ganito din siya, simplest, easiest, and cheapest na invitation. So, halos ganito yung kanyang style, pero hindi siya parang pa-V na ganyan. At for our size yung ginamit ko. So, ganito naman yung ginawa kong bagong design. So, kung gusto niyo na i-consider ito, ayan, sundan ninyo yung mga videos na ituturo ko sa inyo. So, ganito yung papakita ko naman sa inyo or ituturo ko naman sa inyo this time. So, ganito yung kanyang itsura. So, kapag tinanggal natin yung ribbon, so, ayan, ito yung ribbon and meron akong nilagay na gem. Ayan. Or yung rhinestone, tawag ba dyan? At ganito naman yung kanyang style. Ayan. So, pataas naman yung kanyang style. So, parang trifold siya. And ganyan yung kanyang style. So, kung gusto niyo ng ganitong layout or ng ganitong invitation para sa inyong wedding invitation, sundan nyo na yung mga ituturo kong video. So, ituturo ko muna sa inyo kung paano gawin yung layout nito. Kaya punta na tayo ngayon sa aking screen at i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word.
So, ayan, nandito tayo ngayon sa aking screen. At yung nakikita nyo ngayon ay of course yung default na paper size dito sa ating Microsoft Word. So, ang ginamit ko na paper size dito ay long coupon size. At nga pala, hindi siya sakto na for our size dahil ang ginawa ko ay binawasan ko siya ng ½ inch dito. So, dapat ay 6 inches yung kanyang haba. Pero ginawa ko lang siya na 5.5 inches. Kung sakali na gusto ninyong ilagay sa envelope. So, papakita ko sa inyo ng envelope. And, sasample natin siya. Wait lang. Kuha lang ako ng envelope. So, kung sakali na parang gusto nyo pa na ilagay siya sa envelope, kasi hindi siya style na envelope, unlike dito sa mga ginawa natin nung una. So, ang ginawa ko ay, ayan, meron akong sample dito na ang size nito is number 5 and 1/2 na baronyal envelope. At pwede nating ilagay ito dito sa envelope na kung sakali ay gusto nyo pa na ilagay siya sa envelope. Kaya binawasan ko siya ng 0.5. Dahil kapag hindi natin siya babawasan ng 0.5, hindi siya magkakasya dito sa envelope. So, ayan. Kaya binawasan ko siya ng 0.5. So, kung sakali na mas gusto ninyo na nakalagay siya sa envelope, ayan, binawasan natin siya. So, saktong-sakto talaga yung size niya dito sa baronyal na, ito yung number niya. Baronyal envelopes na 5 and 1/2. Ayan. So, kung gusto niyo ng ganitong envelope, hanapin nyo na lang siguro yung ganitong size ng baronyal envelope. Ayan. Pero I consider pa din this as 4R size. Kasi 4R and then 5.5. So, binawasan ko lang siya ng half. Ayan. So, ituturo ko na sa inyo kung paano natin gagawin yung layout nito. So, sobrang dali lang nito. Halos pareho lang doon sa pinaka part 1 na tinuro ko sa inyo kung paano gawin yung layout nitong ating invitation. So, ayan, palitan lang natin yung ating paper size dito into long coupon size. So, alam niyo na yan kung paano siya palitan. So, piliin lang natin yung long coupon size dito and then i-okay natin yan. And then next ay punta tayo ng insert. Punta tayo ng shapes. Of course, yung box. At i-drag lang natin dito. And then punta tayo ng height. So, palitan natin yan ng 12. And yung width naman ay palitan natin. Or yan, naka 6 na siya. Palitan natin siya ng 6 and then enter. Or I mean 5.5 pala. I'm sorry. Nakalimutan ko bigla. Kaka-explain ko lang, nakalimutan ko kaagad. So, 5.5 lang po yung ilalagay natin dyan. Ayan. And then, ayusin lang natin ito. So, kahit saan banda natin siya ilagay, as long as hindi makakat ng printer, kasi may mga printers tayo na hindi siya borderless. So, siguraduhin nyo lang na hindi nyo isasagad dito sa pinakataas or dito sa pinakababa, sa pinakagilid, yung gagawin nating layout para sure na pasok siya kapag ipiprint natin. Okay? So, ang next na gagawin natin ay punta tayo ng shape fill, no fill, and then yung outline. Siguro, ito lang kasi mas gusto kong gamitin yung ganitong kulay. Okay? And then next ay copy and paste natin yan. Punta tayo dito sa may height at palitan natin yan ng 4 inches. Then enter. At yung haba naman, pahabaan lang natin siya ng konti. Yan. And then, isagad natin siya dun sa taas. Copy and paste. At dito naman sa bandang gitna. Ayan. Next naman ay kunin ko muna yung design na gagamitin ko. Which is ito, yung gagamitin kong design. So, yun yung ginamit ko dito. Ayan. Yun din yung ginamit ko na design dito. Ayan, doon sa upgraded na invitation na ginawa ko. So, yan yung gagamitin kong design. So, copy and then paste lang natin yan dito. And then, punta tayo ng layout, wrap text, behind text. So, kung sakali naman na medyo nabibilisan kayo sa pagsasalita ko or sa pagturo ko, pwede naman na i-pause nyo muna yung video and then gawin nyo muna yung mga kailangan nyong gawin bago kayo mag-proceed sa next step para mas masundan ninyo yung mga instructions natin dito sa tutorials.
Ayan. And then, i-bring forward natin ito or bring in front of text. Ngayon naman, ay ilagay natin siya dito sa baba. And then, palalakihin lang natin yung image. Ayan. So, iikot ko lang ito dahil mas prefer ko na nasa bandang taas ito. And then, ilalagay ko siya banda dito. And then, ayusin ko lang siya. Okay? Next naman, copy and paste ko yan. So, nasa inyo na kung ano yung design na gusto ninyong gamitin. So, yun na lang yung ilagay ninyo dyan. Of course, nakadepende din yun sa color motif ninyo. So, ang next na gagawin ko dito ay pupunta ko ng rotate and then flip horizontal. Ayan. So, parang magiging mirrored siya. Okay. Next naman, copy and paste and then ilalagay ko siya banda dito. At tapos, iikot ko siyang pag ganito. And then, palalakihin ko siya ng konti. At aayusin. And then, pupunta tayo ngayon ng picture format. Punta tayo ng transparency. At siguro ito yung pipiliin ko. Try natin yung isa. Pero mas prefer ko yung nauna. Ayan. So, ginagawa ko siyang transparent ng konti dyan para mas readable yung mga text na ilalagay natin dyan. So, sa paggawa ng mga invitations, make sure ninyo na readable lagi yung mga text na ilalagay ninyo. So, next ay copy and paste ko yan. And then, ilalagay ko siya banda dito. So, ang next na gagawin ay punta tayo ng rotate. And then, flip horizontal. And then, flip vertical. Ayan. So, ganyan yung gusto kong gawin. So, pasensya na kayo kung may ngayong aso sa labas. Okay. So, ang next na gagawin natin, ayusin lang natin yan. Okay. Next ay punta tayo ng insert. And then, shapes. Kunin natin yung text box. And then, drag lang natin na ganyan. And then, ilagay natin yung name ni groom. So, halimbawa, yan yung name ni groom. Highlight natin yan. Punta tayo ng shape fill. No fill. Outline. No outline. Punta tayo ng home. Of course, papalitan natin yung kanyang font style. So, ang pipiliin ko is Zafino. And then, yung kanyang font size na 45. And then, resize lang natin yung box. Ilalagay natin yan dito sa bandang baba. So, lakihan ko lang siya ng konti. Ayan. And then, copy and paste. Palitan naman natin ito ng name ni bride. Oops. Name ni bride. Pagkatapos, ayusin lang natin dito. Okay. Copy and paste. Palitan natin yan ng end. Ayan. So, ito yung itsura niya. Since hindi ko masyado type yung ganyang style niya, so i-highlight ko yan. Punta ko ngayon dito at papalitan ko yung kanyang font style ng Secret Winter. Enter. And then, yung kanyang size na 30. Ayan. So, mas prefer ko yung ganitong design ng text dito. Okay? And then, copy and paste. Lagay natin dyan. Palakihin natin yung kanyang box. And then, palitan natin or ilagay natin yung wedding date dito. So, halimbawa yung wedding date is August 20, ano yung sample ko dito? 25, 2024. Highlight natin yan. Punta tayo ngayon dito sa font style. Palitan natin ng Times New Roman. And yung kanyang font size ay 18. Enter. And then, i-bold letter natin siya. Ayan. Para highlight talaga siya. At hindi makakalimutan ng mga guests. At ilalagay ko siya ngayon dito sa bandang baba, sa bandang gitna. Okay? Ngayon naman ay yung name ni groom. I-copy natin yan and then paste. Dalhin natin yan ngayon dito sa pinakataas. Palakihin natin yung box. And then, highlight natin to. Yung kanyang font size ay palitan natin ng 25. And then, ito, palitan natin ng word na principal.
principal sponsors. Ayan. And then, ilagay lang natin siya sa bandang gitna. So, yung mga tinuturo ko ngayon dito sa inyo na CPS, ECS, and cheapest na wedding invitations, mas maganda siyang gamitin para sa mga civil wedding kasi hindi na natin ilalagay or wala na tayong ilalagay ng mga secondary sponsors. And of course, pag civil wedding, kaunti lang yung details na ilalagay natin. So, ayan, principal sponsors lang yung ilalagay natin dito at hindi na tayo maglalagay ng mga secondary sponsors. Okay? So, next naman ay punta tayo dito sa baba at i-copy natin yung date, copy and paste, at dalhin natin yan dito sa pinakataas. Palakihin natin yung box, highlight natin yan, and then palitan natin yung kanyang size ng 13, at tanggalin natin yung pagiging bold letter niya. At nakalimutan ko pala na i-centralize natin. Okay? Pagkatapos ay ilagay natin dyan yung name ng mga ninong. So, halimbawa, ito yung mga ninong ninyo. So, ilagay niyo lang kung ilan yung ninong na meron kayo dyan. So, halimbawa, meron akong 5 dito. And then, i-highlight natin yan. Dahil ayaw naman natin na parang dikit-dikit sila. So, pupunta tayo ngayon dito. Nabumulan lang ko. So, pupunta tayo ngayon dito at papalitan natin yan ng 1.5 or siguro ng 2. Ayan. So, mas maganda yung 2. Kung sakali na 5 lang yung principal sponsors ninyo, ayan, mas maganda yung 2 na spacing or word spacing niya. Copy and paste natin yan. And of course, ilalagay naman natin dito yung name ng mga ninang. So, halimbawa, ito yung mga partner nila. So, of course, hindi naman pare-pareho yung names nila tulad nito. So, sample ko lang naman ito. Ayan. So, meron na tayong 5 dyan. At ayusin lang natin yung pagkakalagay ng mga names nila. Ayan. Center natin sila. At dapat hindi sila dikit-dikit. Ayan. Okay? Next naman ay ika-copy and paste natin ito. Punta naman tayo dito. And then, palakihin lang natin yung ating box. Tapos, i-highlight natin lahat yan. At ilagay natin dito yung day, kung kailan yung event. So, halimbawa, Sunday. And then, i-highlight muna pala natin ito. And then, punta tayo dito sa spacing. At ibalik natin siya sa 1. Okay? And then, ilagay natin dito yung date ng event. And then, ilagay natin dito yung time. So, halimbawa, ito yung time ng event. And of course, yung church. So, halimbawa, ito yung church. Aquinas Parish. And then, of course, yung location ng church. Pagkatapos, ay lagay natin yung reception will follow at halimbawa ay ito yung reception venue, Star Plaza Hotel. Okay? Next naman ay yung date. I-highlight natin yan. And then, palitan natin yung kanyang size ng 20. At of course, i-bold letter natin siya. Next naman ay, wait lang, ayusin ko lang yung buko. Next naman ay yung itong word na, or yung phrase na reception will follow at. Punta tayo dito sa font style and palitan natin siya ng Zafino. At yung kanyang size ay 18. Ayan. And then, of course, lagyan lang natin ng spacing yan. At ilagay natin siya sa bandang center. So, ayan, natapos na natin yung paggawa ng layout nitong ating invitation. So, kung mas prefer ninyo yung ganitong invitation, pwede ninyo nagayahin yung paggawa natin ng layout. So, sobrang dali lang nitong gawin. Kaya sundan nyo na. At yung next na video naman ay ituturo ko sa inyo kung ano pa yung mga next natin na gagawin para matapos na natin itong ating invitation.
So, ayan, ipakita ko na sa inyo kung paano gawin yung layout ng ating invitation. So, kung mas prefer niyo yung ganitong invitation para sa inyong event, sundan nyo na kung paano natin ginawa yung layout nito. Pero kung mas prefer nyo naman yung iba, which is yung mga ganito, of course, may mga videos tayo niyan. Or, pwede din itong ating upgraded version na ating invitation. So, ito yung ino-offer ko na assembled na invitation, which is yung simplest, easiest, and of course, cheapest na wedding invitation. So, sobrang mura ko lang siyang ibibigay sa inyo. Kung gusto ninyong i-avail yung ganito, mag-message lang kayo sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. So, ayan, natapos na natin yung layout nito. So, yung next na video naman, abangan nyo yun. At ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga next natin na gagawin para mabuo na natin itong ating invitation. So, ayan, sana sundan ninyo yung ating video today. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thanks so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!